This video is going to be another stock chart analysis video, and here are the 10 stocks na i-review ko for today. And ang basis nito is yung last trading day for the week nung Friday, with plus going down by around 5.24%, around 5%, no? So kung meron kayong mga stocks na gustong mapag-usapan na hindi nasama sa video na to, you can just comment down below and i-review ko yan sa next na stock chart analysis video. So punta muna tayo sa PSEI para sa overall market conditions. So, yung last na stock chart analysis was September 10, and yung closing price nung araw na yon was 6,120. And wala rin naman masyadong difference ngayon. It's just mas naging lower yung price, no? So, 6,109 yung naging price. And andun pa rin nga tayo sa nakikita natin na falling wedge na pattern niya, no? So, this past Friday, nagtry siya sanang mag-breakout dun sa upper part ng trend line, pero hindi talaga niya kaya. So, na-mention ko last time na ang inaabangan natin for the PSEI is dapat at least mag-breakout siya within this week dapat, or next week dito sa upper part ng trend line na to, para at least maging bullish siya somehow. Kasi kung hindi, mataas yung chance na ifa-follow niya yung pattern na to. And prices may go to 6,000 na level kung malakas talaga yung selling pressure. So, ito nga yung may mga arrows na gusto natin sanang maging movement ng PSEI, no? So, ngayon, baka this coming trading week, ang mangyari sa PSEI is mag-create siya nitong tight consolidation palabas dito sa upper part ng trend line. So, ang gusto sana nating mangyari is nakapag-breakout siya, this week, kaso hindi nga nangyari. So, baka magko-consolidate na lang siya palabas dito sa upper part ng trend line ng falling wedge para ma-negate yung falling wedge na pattern. So, pwedeng mag-consolidate siya dito, up until third week to last week ng September. Tapos, saka na siya mag-breakout dito sa upper part naman nung downward channel niya. So, dalawa kasi yung pattern na pwede niyang kinecreate Yung falling wedge sa short term, tapos medium term yung channel downward niya. So, ang gusto nating mangyari, makalabas siya dun sa upper part nung downward channel. So, ito yan, yung line na yan. And mag-go above siya ng 6223 na level para ma-reclaim niya yung previous spot niya before nagkaroon ng breakdown nung third week ng August. So, tingnan natin next week kung kayang gawin ng PSEI na lumabas na sa falling wedge na pattern para ma-negate yung down move niya sa 6,000. So, punta tayo sa unang stock na i-review. So, that's GT Cap. So, GT Capital, last time na na-review ko to, August 27, and it was nearing the bottom part of the rising wedge na pattern. So, kanina sa PSEI, meron tayong falling wedge, which is a bearish pattern. Itong GT Cap, itong rising wedge, bullish pattern siya kapag nalagpasan yung upper part na trend line, So, nangyari na to before, and nangyari tong pattern na to sa JGS, So, hindi ko i-review yung JGS, ipapakita ko lang sa inyo yung pattern na ginawa niya before. So, ito yung JGS, tapos kung mapapansin nyo, ito yung bottom part ng trend line sa baba, tapos ito yung upper part, So, kung mapapansin nyo, halos same siya ng ginagawang galaw nun sa GT Cap. So, pataas yung stock while nagso-support yung bottom part ng trend line. Tapos, tingnan natin ulit yung sa GT Cap. So, ganun, 'di ba? And yung nangyari kasi dito sa JGS is nung nagkaroon siya ng breakout dito sa upper part ng trend line, tumaas nga yung stock, So, from the prices around the rising wedge, up na yung stock ng nearly 10%, So, nasa 9% yan. And as high as 14% sa average prices, nung space nung rising wedge. So, nagkaroon lang talaga ng sell down dito nung August 29 tapos September 1. Pero I think kung hindi bumaba yung market, nakapag-breakout pa to sa R1 yung JGS So, ano naman yung nangyayari kapag yung wedge hindi natuloy kapag nag-breakdown? So, tingnan natin sa URC. So, na-review ko rin to before pero hindi ko din pag-uusapan. Papakita ko lang sa inyo pag nag-fail yung wedge. So, ito yung trend line sa URC. So, ayan siya. And ito yung upper part ng trend line. So, halos same sila ng move, Tapos, nag-breakdown siya. So, nahulog nung July ng third to last week. And sabi ko nga dito before, nung na-review ko siya, kapag nagbe-breakdown kasi sa rising wedge, at a minimum, kapag nagtuloy-tuloy yung selling, pwedeng abutin niya yung lowest part ng trend line na yon. So, in this case, yung lowest part kasi 82. And yung nangyari nung nag-breakdown siya, na-revisit nga niya yung 82, And sa ngayon, patuloy pa rin yung breakdown. So, for GT Cap,
nag-breakdown na siya and sa ngayon, somehow nag-hold pa kasi yung MA50 tapos yung S2. Pero yung target natin na possible niyang puntahan is S3 kasi ito yung bottom part ng trend line niya kapag nagtuloy-tuloy yung selling. So ngayon, since nag-breakdown na siya dito sa trend line tapos sa S1 and hindi niya naman natuloy yung consolidation, tatanggalin na natin to. So itong S1, gagawin ko na tong R1. So, kita naman natin na nagre-resist talaga dyan, no? So, hindi na to S1 ngayon at R1 na yan. And itong R1 na range, syempre magiging na tong R2 since meron tayong resistance 1. Tapos, yung S2, ito na yung magiging S1 natin ngayon. And yung S3, syempre magiging S2 na to. So, sa ngayon, kung tatanggalin ko na tong rising wedge, makikita nyo naman na clearly may downward move sa short term, no? So, since second week of August pa to, so mag-iisang buwan na siyang downtrend sa short term. Yung medium term tapos yung long term niya, technically uptrend pa naman to kasi kakahulog pa lang dito sa MA50. But that may indicate na magta-transition na to into a medium term na consolidation or magiging medium term na downtrend siya. So it's possible nga talaga na abutin niya yung S2 and clearly this is a much stronger support compared sa S1 because merong previous resistance, tapos ito nga yung minimum target because of the rising wedge, tapos humahabol na yung MA100. So for GT Cap, kailangan na nitong mag-support ng S1 tapos at least makabalik man lang siya ng R1, no? Para somehow intact pa rin yung medium term uptrend at ang mangyari lang is maging na lang siyang short term consolidation. Tapos kapag lumakas yung market, at least mabawi niya yung galaw. Kasi kung hihina pa rin yung market, possibility talaga na ma-hit niya yung S2 since yun yung minimum target. So for GT Cap, ang gusto nating mangyari, mag-consolidate na lang siya dito between R1 and S1 para makabuelo siya, no? Na bumalik siya kahit sa 690 price levels or even better above 700 para manigate niya yung ginagawang move ng falling wedge towards the S2. So next up, SM. So for SM Investments, yung last time na na-review ko to, August 27, and na-plot natin yung mga key levels niya. So S1, S2, and S3. And we can see na nung nagkaroon siya nga ng breakdown and nagtuloy-tuloy yung bentahan for the last week of August, nakahanap siya ng support, no, near sa S2. So ito kasi yung previous na low niya kaya naging S2 yan. Tapos nagkaroon ng rally pero napigilan ng MA20 along with the S1. Syempre, nag-breakdown na siya tas nagtuloy-tuloy. So, automatically mako-convert na to sa resistance, no? So, ibig sabihin, kailangan na natin tanggalin itong S1 and magiging R1 na siya. So, downgraded imbis na support, naging na siyang resistance 1. So, i-adjust lang natin lahat ng resistances upwards. And sa ngayon, yung support naman, syempre ito na yung S1 niya, primary support, tapos S2. So, ngayon, it's not looking good for SM Investments Corporation, no? Since July, downward move talaga siya. So, 2 months na to na downward move. So, definitely, it's on a downtrend for the medium term. And short term, downtrend pa rin siya. No? You can see lahat ng MAs nasa taas pa ng prices. So, ang gusto kong mangyari dito for SMIC or SM Investments Corporation is mag-consolidate na lang siya. No? Hindi na siya bumaba ng S1 para magkaroon siya ng buwelo na pag pumasok yung buying pressure, at least hindi na mabentahan kagaya ng nangyari dito. So, mag-consolidate na muna siya ng matagal and mag-breakout man lang siya sa R1, no? Para mag-go above siya ng prices na 770 or 780 para nag-act as support yung MA20 kasi kapag mag-i-increase agad yung prices niya ng bigla-bigla, baka maging prone sa profit taking since ang mga pumapasok talaga dito malaki yung allocation, so kahit minimal gains, no, pwedeng mabentahan. So at these lows kasi kapag dumiretso na siya agad dito sa 782 na price level, no, in 1 to 2 days, baka magkaroon ng profit taking agad kasi 5% ang laki na niyan. So, kung may mga funds dyan na nakapagpasok ng 100M, 5 million na din agad yun, no? In a span of 1 to 2 days. So, baka magkaroon ng profit taking. So, definitely, this is the reason why the PSEI is down also since ang laki ng composition ng SM Investments Corporation sa PSEI, no? So, definitely affected since lahat ng mga business din nila pababa yung stock price, no? Like SMPH, BDO. So, syempre yung parent company natatamaan din talaga niyan. So, not looking good for SM. Dapat hindi na mag-breakdown sa S1 kasi sigurado baka mag-fuel pa ng malakas na selling pressure tapos abutin pa niya yung S2, no? So, next up, Ayala Land.
So for Ali, ang tagal ko na since last na na-review to. So August 5. So 1 month, 2 weeks na ba? Or 1 month, 1 week? So yung last na na-review ko to, yung R1 niya is itong level na to, no? Yung around 28.29 to 28.36. So nakapag-breakout na siya doon and confirmed naman na nalagpasan niya na. So, yung level na to, syempre gagawin ko na yung S1 since confirmed naman na support natin yan. And then, i-upgrade natin yung S2. So, meron tayong previous low dito. So, ito na siya, yung next na support. And tatanggalin ko na itong pinakailalim na support. And itong S1 na previously, syempre yan yung gagawin kong S3. So, upgraded na siya since the price has already increased sa mga levels na yun, no? So, ngayon, yung R2, ayun pa rin naman yung nagsisilbing resistance ngayon. Pero, gagawin ko ng R1 to. And sa previous review ko nga, yung R1 is actually a range, no? From 29.85 to 30.53. So, ayan siya. So, yung next na resistance nito for R2, baka dito siya makahanap ng resistance since meron tayong previous support. So, double bottom yan. So, around 32.80, no? So, ito yung R2. So, now that we identified yung mga resistances, let's see the overall trend for Ali. So, definitely looking good for Ayala Land since it's in a short-term uptrend. So, kita naman natin yan since August 20 pa, no? Pataas yung stock. And if you look at the medium-term trend, ganun din. Pataas din siya overall. So, kakagaling pa lang nito sa long-term na consolidation. So, ito kasi yung previous na consolidation yan eh. Itong area na to. So, pwede natin masabi na transitioning na siya into a possible long-term uptrend since nag-breakout siya sa significant level niya dito sa consolidation niya, no, sa 27 na price area. Pero definitely mas magiging maganda yung galaw ng stock na to pag nakalagpas siya ng 30 na price area and hindi na bumaba doon. So, yun talaga yung magsusolidify sa akin na it's possible na confirmed na yung reversal ng stock, no? So, hindi niya lang ginagawa yun sa ngayon kasi makapal nga yung resistance and mahina yung takbo ng market. So, affected siya. So, ang gusto kong gawin ng Ayala Land is anytime mag-breakout na siya sa 30.53 na area, no? Dapat mag-close na siya above dyan. Tapos, hindi na siya pumunta sa ilalim kasi pag nagawa niya yon, pwede nating masabi na nakapag-reverse na talaga yung trend ng stock. So, next up, Plus. So, last time I reviewed this stock, August 29, so around 2 weeks ago. And kung mapapansin nyo dito, yung nilagay ko na support is S1, S2. Pero clearly may mga green arrows sa area na to kasi ina-identify ko to as support pero para sa akin hindi siya strong support since kaka-breakdown nito sa pattern niya sa ginagawa niyang symmetrical triangle, no? And nilagyan ko siya na pwedeng mag-support as immediate pero yung strong support talaga na inaasahan ko yung S1 saka S2. And hindi nga siya nakapag-support, no? Because after a few days lang din, after that review, nag-breakdown yung stock. And sa ngayon, dito siya nakakahanap ng support malapit sa S1, no? So, yung S1 kasi na support nito is around 18.20 and yung lowest price na naabot ng stock recently is 19.26. So, ilang percent na drop na lang yan, less than 5%. Aabotin niya na yung S1 na support, no? So, ngayon, tatanggalin ko na tong consolidation since hindi naman niya na ginagawa. But I'm now going to consider this area as the next na R1. So, ito siya. And syempre, yung mga resistances natin, babaguhin na natin yan. So, R2 na yan, tapos R3. So, for Plus, it looks like it's creating a tight consolidation, no? Relative sa volatility niya. So, tight consolidation yan kasi itsura sa chart. Pero kung mapapansin nyo, yung buong range na yan, malaki, no? Nasa 14% din yan. So, tight consolidation relative sa ginawa niya na volatility or price action before. Pero, medyo malaki yung percentage na range. So, for Plus, not looking good also. Kita naman natin yan. It's on a downtrend, no, sa short term, medium term, and long term. So, since ano pa to? Since first week of June pa siya downtrend. So, that's 3 months, no? And kahit saan mo siya tingnan na price point, after June, talagang pababa yung galaw ng stock. So, hindi pa natin binibilang dito yung mga MAs as a possible resistance area. And ang dami na nitong resistance actually, no? Ang dami niya ng key levels. So, R1, R2, R3, R4, tapos may 3 MAs pa. So, gaya ng lagi kong sinasabi, since July pa, no? So,
roughly 2 months ago, mahihirapan na talaga tong bumalik ng 50 since ang daming naipit dito. And kung may mga sumasalo man dito sa prices below 25, kapag nakaabot yung price ng around 40, up na naman yun sila ng 100%. So, imposibleng hindi magkaroon ng profit taking dyan, no? So, ngayon, 4 plus, it looks like the pattern na kine-create niya is a descending triangle. So, ito siya. So, meron siyang tight consolidation dito relative sa volatility and price action. Pero mukhang nagkikreate siya ng descending triangle. So, in this case, pag nagkaroon pa to ng drop further, so, madali lang naman yan kung i-base natin sa pattern targets. Ito yung peak. Tapos ito yung low niya. Pag nag-breakdown siya dun sa descending triangle, ito yung pwede niyang abutin na price. Kapag sobrang lakas ng selling, no, pwede siyang umabot ng 4. And if we're going to look at the previous na price area na yon, meron tayong na-identify na support area dyan, no, near the previous resistance last 2 years ago pa, July 12. And may support din dito sa August 1st week na 2 years ago pa. Pero syempre, price pattern target lang naman yan at hindi natin sinasabi na 100% sure na dyan siya pupunta. So, syempre, pagdating dito sa pattern targets, they are all just estimates, no? So, ibig sabihin, para manegate yung descending triangle, kailangan niyang mag-breakout dito sa descending triangle niya na to para at least manegate yung selling na mangyayari kapag nabutas yan. Pero para sa akin, strong support itong S1 at S2. Pero syempre, gusto natin mag-above na siya ng 33.80. So, dapat pala, as soon as possible, mag-above na to ng 34 tapos hindi na siya bumalik sa ilalim, no? Para manegate totally yung ginagawa niya na descending triangle na pattern. Pwede din niyang gawin pag nag-breakout siya dito, mag-consolidate na lang siya sa area na to. So, pag ganun, medyo neutral lang kasi nasa space pa rin siya ng price area nung previous na triangle. Pero para maging bullish tayo, dapat mag-close siya above R2 tapos hindi na siya mag-close below. So, next up, MER or Meralco. So, for MER, last time na na-review ko tong stock na to, lagpas isang buwan na. So, August 13 yan. And like I said before, I see it going sa isang consolidation lang. And na-feel niya actually yung consolidation. Nag-try siya mag-breakout nung August 15. Pero walang nangyari. So, i-extend lang natin ulit yung consolidation. So, in this case, wala pa rin nagbabago sa review natin compared sa last month, no? Although, walang nagbago sa MER, so I decided to still include this sa stock chart analysis just to show you, no, na ito yung mga nangyayari sa mga stock na wala masyadong catalyst or may uncertainty sa galaw niya. So, ang nangyayari kasi every time sa consolidation is halos nag-i-equal lang yung buying tsaka selling. Kaya yung price hindi gumagalaw. So, you need to understand na in order for prices to go outside the consolidation, kailangan either lumamang yung buying or lumamang yung selling, di ba? So, simple lang yung explanation dyan. Halimbawa, yung stock nasa consolidation, for example, yung MER, and let's say may papasok na buying na 100 million pesos. Tapos, may selling na 50 million. So, ibig sabihin, may sosobra na 50 million na buying, no? So, kung may sobra na 50 million at wala ng mga sellers sa price area ng consolidation, so ano yung mangyari? Siyempre, yung 50 million, bibili niya yung price above na ng consolidation. So, above na ng 557.90, no, na price area. And pag nangyari yun, siyempre, ayun yung magtutulak sa price pataas. And inversely, kung merong 100 million na selling, tapos ang buying 50 million lang, tapos yung buying within this range lang. So, ano yung mangyayari pag wala nang gustong bumili sa 528 na price area? So, syempre, magbebenta na yung mga tao na yun below. So, magbebenta na sila sa 527, sa 526. So, ayun na yung magtutulak sa price pababa. So, kung anong nangyayari, pantay lang yung buying or hindi ganun kalakas. Halimbawa, yung buying 55 million tapos yung selling 50 million lang. So, may sobra lang na 5M. So, paano mangyayari na mag-breakout yung stock kung 5 million lang yung gustong bumili na extra? So, it needs to take a lot of buying pressure in order to go outside the consolidation, which is not happening dito sa MER. So, that's why I always say na during consolidation, no, only time can tell kung alin yung mananalo dyan, kung buying or selling pressure. So, we can anticipate yung possible moves niya, yung mga possible na gawin niya na multiple scenarios, but ultimately, it's the buying pressure and selling pressure that will decide.
So, in this case, wala tayong babaguhin sa levels niya because hindi pa naman niya nalalagpasan fully yung resistances and hindi naman siya nagbe-breakdown ng significantly para baguhin natin yung mga support levels, no? So, dito sa R1 siguro yung idadagdag ko lang since nag-create siya ng new high sa 560, itataas lang natin ng onte para maging range siya, no? So, previous range and then yung recent high niya. So, ayan na yung R1 ngayon. So, wala pa ring difference. Kailangan na lang natin makita kung magkakaroon ba ng malakas na sentiment for MER para matulak yung price pataas. So, next up, ICT. So, for ICT, I remember reviewing this stock before. So, I'm not sure bakit walang mga key levels. Pero, i-reset na lang natin. So, yung ICT kasi meron tong all-time high before sa 446. So, kita nyo naman, ito yung resistance, very obvious, swing high yan. And for the longest time, tinetest niya, no, yung breakout point na yun. Makikita nyo dito sa July 8 hanggang July 22. So, 14 days, no, halos 2 weeks yun na tinatry niyang mag-breakout dyan. And eventually, nag-breakout siya noong July 23, but nag-pullback lang din ulit dun sa ATH na price niya. And dun na siya nag-act as support, tapos dun na tumaas ulit. Tapos, hindi na siya bumabalik ulit sa price na to, at hindi na siya nagko-close below, no? So, yung pinakamalapit na price na naabot niya, 453, pero malayo yan sa 446. So, in this case, since ito yung previous resistance niya, yung area na yan, gagawin ko na tong support since considered as a role reversal na yan. So, ito na yung S1 support natin. And, ito yung current range na ginagawa ng ICT. So, pwede nating masabi na itong buong price range na to is actually a support area, no? So, yung 445.71, so yan yung previous niya na resistance, and yung bottom part ng range sa 452.53. So, of course, much stronger support yung previous ATH. But this is the immediate support, so pwede natin gawing range yung support na yan. And for S2, so meron tayong previous na consolidation dyan. So, ayan, nakikita nyo naman. So, ibig sabihin, ayan yung gagawin natin na S2. And syempre, yung range high, so around 498.93. Syempre, yan na yung R1 natin. And since all-time high tong stock, wala na yung sunod na resistance no, sa kaliwa. So, basically, R1 na yung next na resistance area. And possibly 500 no, for the psych resistance. But if we're going to put estimates on it, since meron tayong consolidation na pattern dito, posible na yung low up to the peak yung maging yung price target, no? So, at these prices, pwedeng 542.80. So, lagyan lang natin ang indication dito na possible chart pattern target. Pero, syempre, hindi natin sigurado yan since chart pattern target lang yan, no? Pwede lang nating ma-anticipate na yan yung posible niyang puntahan. Pero syempre, hindi naman natin makokontrol kung kailan papasok talaga yung selling pressure. So for ICT, clearly the stock is in a short-term consolidation. So we can see naman na ever since the first week of August, no, so isang buwan na siyang nasa loob ng rectangle na to. But the medium-term and long-term uptrend is still intact. So kita naman natin na hindi pa niya tinatamaan yung MA50 at MA100. So in the medium-term and long-term, still looking good for ICT. Pero short-term, nagkakaroon siya ng consolidation. So, in order for ICT to move higher, ang gusto kong mangyari, makapag-breakout na siya sa R1 and preferably go above 500 tapos hindi na siya pumunta sa ilalim, no? So, ang ayaw nating mangyari dito for ICT is mag-breakdown siya sa S1 because that is a strong support. Pag nabutas yung S1, mataas yung chance na i-revisit niya yung S2 and for the first time in a long while, tamaan niya ulit yung MA100 which will create probably a long pause since the stock will then move into a medium-term consolidation. So, dapat mag-go above 500 na siya para maiwasan niya yung matagal na consolidation na yun. So, next stock, SSI. So, SSI Group, last time I talked about this stock, August 20. So, ito yung na-identify natin na support and nangyayari nga yun na nagsusupport siya. So, actually, nag-create na siya dito ng double bottom, no? And napipigilan lang ngayon ng MA20. So, yung bias natin before sa SSI, nagke-create kasi siya ng descending triangle, no? Inside the range. So, kung i-base lang natin sa pattern target yun, ang pwede niyang puntahan na price actually is 2.48. So, buti na lang nagsusupport itong S1 na na-plot natin. Kaya, hindi niya naaabot yung pattern target natin sa 2.48, no? So, ngayon, wala pa rin tayong babaguhin sa support natin since wala namang breakdown na nangyayari. But, we can consider this area now as a resistance. So, currently, nag-swing high siya dyan eh. So, yan na yung R1 natin. And yung previous range bottom, syempre, yan na yung R2. And
itong range high before is R3 and yung pinakamataas niya na range high, syempre R4 na yan. So, tatanggalin ko na tong mga range niya para mas clear lang since obviously hindi naman niya na binalikan, no? Pero yung resistances, syempre andyan pa rin. So, for SSI, in the short term, nasa consolidation na siya. So, mag-iisang buwan na siyang nagke-create ng range na to pala, no? So, ito yung bago niyang range. And in the medium term, syempre downtrend since June 11 yan. So, magti 3 months na siyang pababa. And sa long term naman, clearly, it's in a long-term consolidation. So, ang laki naman ng range niya. So, eto siya. And clearly, no, halos damay pa rin yung consolidation na ginagawa niya dito sa prices niya before. So, masasabi ko siguro na long-term downtrend to pag nabutas niya talaga yung S1 at hindi na siya bumalik sa taas ng S1, no? And pag napuntahan niya yung price ng S2, definitely long-term downtrend yung galaw niyan. Or probably dito na siya mag-create ng consolidation between S1 and S2. So, dapat for SSI, kailangan bumalik to ng tres as soon as possible. Tapos hindi na pumunta sa ilalim para at least manigate niya lahat ng selling, no? So, ang masama lang kasi dito sa SSI, mukhang hindi pa nagka-cut loss, no? Yung mga nakakuha ng stock na to since last year. Kasi yung consolidation niya, kung titingnan nyo, since July pa to last year, July 2024. And mukhang yung mga nag-cut lang kaya bumaba is yung mga sumalo dito nung around June, no? So, ano yung pwedeng mangyari sa stock, no? Pag nagkaroon ng negative sentiment, tapos nagbenta itong mga nakakuha pa dito. So, it might add further selling pressure pag may negative sentiment. Because, syempre, pag merong negative sentiment, yung mga sumalo dito, magka-cut yan or magbebenta. Paano pag nagbenta pa yung mga nakakuha sa taas, diba? So, yun yung iniiwasan natin. So, that's why I said, as soon as possible, no, dapat pumunta sa 3 yung stock. Para kung magkaroon man ng negative sentiment, no, hindi natin sinasabi na magkakaroon. In the case lang na magkaroon, at least, pag nag-drop siya, edi babalik lang din ulit sa previous range niya. So, kung wala kasi siyang magandang support area, tapos nagkaroon ng negative sentiment, ang lakas ng selling pressure na mangyari, pwede pang mahila yung stock pababa. So, ayan yung gusto nating mangyari for SSI. So, next up, DNL. So, for DNL, I'm not sure why walang vertical line, but since there are drawings, I think na-review ko naman tong stock na to before. So, as you can see, the pattern here that's been forming sa DNL for the longest time is a downward channel, no? So, since August pa to last year, so isang taon na niya nang sinusundan itong downward channel na to. And kung makikita nyo, ito yung point A sa upper part. Ito naman yung possible na point B sa upper part pa rin, or you can even say na ito yung point B, no? Pero still, sinusunod niya yung resistance area na yan. And sa bottom part naman ng channel, ito yung point A and this is the point B. Or you can also consider this one. And sinusundan niya rin and actually dun siya nakahanap ng support. So, meron tayong na-plot na horizontal lines dito sa 5 and 5.05. So, I think na-review ko tong stock na to probably end of the month ng June or somewhere around July, no? Since na-identify ko na possible support itong 5 na price area. Because you can consider this as a double bottom. And ayun nga yung nangyari, no, for the month of July up until the first week of August. So, you can see na nag-support pa rin siya 3 times. Unfortunately, nagkaroon ng breakdown despite very small selling volume. Pero dito siya nakahanap ng support, no? Never siyang nag-close below the trend line. And somehow, naging malakas yung galaw ng DNL despite the low buying volume. Nakabalik ulit siya sa 5, which tells me na hindi ganun kalakas yung selling pressure na nangyari. Because nabawi lang din niya yung move despite little to no volume, no? So, kita nyo naman, sobrang lit ng volume niyan. At bumalik siya sa 5. So, in this case, for DNL, we need to identify again possible key levels, no? So, clearly yung 5 at 5.05 is a very good support area since nag-support siya before, nabawi yung move, tapos nagsusupport na naman ulit ngayon. I'm going to consider this as your S1, no? Yung 5 to 5.05. So, yan yung S1. And for S2, ito yung possible kung i-consider na S2 dyan since nakahanap siya ng support dito previously. So, ito kasi overshoot lang, no, sa trend line niya. So, pwede natin itong i-consider as S3 kasi malayo sa S2. So, ito yung S3. So, this is the S2 and this is the S3, but we can also consider the bottom part of the trend line as support. So, ito yung S1 natin. So, syempre, yung R1, ito, yung 5.18 na level. So, clearly, swing high yan. And it's a possibility din na itong area na to, 5.40 to 5.50 because this is a previous resistance. Tapos, meron tayong numerous times na nag-support siya sa 5.50 na area. So, gagawin kong R2 to. Pero, syempre,
consider pa rin natin as resistance yung upper part ng trend line, no? So ngayon, hindi na pwedeng bumaba ulit ng 5 yung DNL kasi pag bumaba pa ng 5 yan, pwede niyang i-revisit yung S2 or S3 na support and even part of the bottom trend line, no, ng downward channel move. So ayaw natin mangyari yan. So for DNL, at a minimum, dapat makalagpas na siya sa downward channel move niya. And it would be really good and optimistic if makonquer niya yung price above 5.50, no? So pag nag-go above siya ng 5.50 tapos hindi na mag-close below, okay yan. Since pagiging above na rin siya sa lahat ng MAs, so that would mean it can be in a short-term and medium-term uptrend. Tapos yung long-term downtrend niya pwedeng mag-transition na into a uptrend also, no? Kapag nag-go above siya ng 5.50. So, kung hindi siya bababa ng 5, that's good because iniiwasan niya yung downtrend. Pag nakalagpas siya ng channel, at least, no, neutral scenario lang, nasa consolidation siya. And goods tayo dyan pag nag-breakout siya ng 550 at hindi na nag-close below because that would mean nasa short-term to medium-term uptrend na siya. So, next up, Crown. So, Crown Asia, I think I haven't reviewed this stock for the stock chart analysis since wala akong nagawang drawings. Or baka na-review ko once at na-delete lang yung mga drawings. So, not sure. But anyway, ulitin lang ulit natin yung mga key levels and clearly na-identify naman natin yan. So, for the longest time, yung stock na to is in a consolidation. So, December 2024. So, mag-iisang taon na, no? Na nasa loob siya ng range na to. So, kita naman natin yan. Several times nagkakaroon ng support sa range na to. And ito yung pinaka-important na swing high niya, no? Sa 1.83. So, ibig sabihin yan, yung bottom part ng range along with this line, since may support dito na pwede nating makonsider as double or triple bottom, no? Sa 1.62, ito yung i-consider natin as S1. And syempre, yung upper part ng range along with this possible area, so 1.79, kukonsider ko to as R1, no? So, bakit kukonsider ko to as R1? Medyo malapit 4 ticks away lang. Tapos, I think the reason why nagkakaroon ng bentahan dito is because ito talaga yung resistance niya sa 1.79 na high, no? So, R1 yan. So, in the event na bumigay yung support sa S1, ano yung possible na next support? So, meron tayong previous consolidation dito. So, around 1.43, 1.44 na area. So, ibig sabihin, syempre, yan yung S2 natin, no? And for the resistance naman, clearly, meron tayong resistance sa 1.95 and 1.98. So, yan yung R2. So, ito siya, no? So, yan yung mga important levels for Crown. So, definitely sa medium term, consolidation tayo. Ganon din sa long term. So, mag-iisang taon na consolidation. And sa short term, downtrend siya. So, you can see na pababa yung stock, no? Since the last week of July, no? So, halos isang buwan or isang buwan kalahati na siyang pababa. Pero nakakahanap siya ng support sa area nga na to. And may kine-create siya na small consolidation inside sa range niya. So, for me, yung Crown, magiging optimistic lang ako pag nalagpasan niya yung 1.83 because that would signal na nakalagpas na siya sa consolidation niya na mag-iisang taon na. So, 9 months or 10 months na kasi siyang nasa consolidation, no? Pero, very optimistic ako pag nalagpasan naman niya yung 2.07 kasi ayan talaga yung key level at important peak niya, no, na last year pa to ng May. So, the reason why hindi nagkakaroon ng significant na galaw sa Crown kasi walang volume. So, isang zoom out lang makikita nyo na halos sa buong taon from 2024 to 2025, 2 times lang siyang nagkaroon ng malakas na volume during this period, August 13, tapos August 19. And you would think na nung nagkamataas siya na volume, gagalaw na, no? Pero wala pa rin nangyari. So, just goes to show you na hindi naman pinagkakaguluhan ng mga traders or mga investors to. Probably because for the longest time, I think this stock is a dividend play lang. So, last time na nakita ko to, parang ang dividends nito 5 to 6% eh. So, tingnan natin. Meron siyang binigay na dividend ng March this year, 6%. So, ayun nga, may 6%. So, last year, 4.85. So, near 5%, no, nung 2024. Halos ganun lang, no, yung dividends niya, 5 to 6%. So, consistent sila sa schedule na once a year, pero yung sa div rate, minsan bumababa, no, minsan mataas. So, definitely,
not that much going on for this stock. That's why pag tumataas siya, no, short-lived, tapos nagiging consolidation lang din ulit. So for me, if it creates good volume tapos malagpasan niya yung 1.83, baka worth monitoring since first time niyang aalis sa consolidation niya since last year. But definitely worth monitoring and watching pag nalagpasan niya yung 2.07. So sa ngayon, patay pa tong stock na to. Since ang na-offer pa lang niya for good sentiment is dividend play, no? So, next stock, VLL. So, for VLL, last time I reviewed this stock, August 15. That's why we were able to identify itong mga key levels niya sa S1 and S2. So, yung S2 na support, mukhang dun nga nakakahanap ng footing itong stock. So, 1.19 yung low. So, 2 ticks away na lang at tatamaan niya na exactly yung specific point na yon. Pero sabi ko nga, no, yung resistance hindi naman talaga yung specific point because a few ticks above or below yung key level na yan, malamang magkaka-reaction dyan because it's possible na yung mga bumibili sa support, inuunahan nila yung price, no, bago pa umabot sa support area nila. That's why ang inabot ng price na to is 1.18, 1.19 lang. So, the reason why meron tayong support sa 1.17 dahil multi-year low yan. So, meron tayong previous na important levels dyan. Pero sobrang tagal na no, years ago pa. So, yung VLL was moving in a downward channel and nag-breakdown siya noong August 15. And nabawi niya naman, pero nag-act na as resistance yung bottom part ng trend line, no? So, kung i-extend natin yung channel, hanggang dito pala siya. So, may confluence dun sa previous S1. So, ibig sabihin, itong S1 na to, ito na yung gagawin kong R1 sa ngayon, no? Since clearly, nag-resist na yung price. And yung S2, gagawin ko na tong S1. So, titingnan natin ngayon kung ano yung possible na S2 ng price pag nag-breakdown pa to sa 1.17 at bumigay pa. So, ito kasi yung na-identify natin na reason kung bakit may support tayo sa 1.17, no? Meron diyang previous resistance tapos clearly may interaction. Pero ang tagal na nito, no? 2009 pa yan. So, the next possible support, so meron tayong previous na range sa area na to and yung low ng range na yan is 0.99. So, piso. So, may significance pala doon kasi 0.99 tapos may psych support pa sa 1. So, ibig sabihin na to from 0.99 to piso is the S2 support for this stock. So, grabe no, halos lahat talaga ng Villar na stocks affected. Vistaland, All Day, VREIT, PREIT, no, you name it. Talagang lahat ng mga stocks nila, no, naapektuhan yung valuation. Tapos, ang dami pang nabigay na mga fines sa kanila. So, definitely the market is pricing that in kaya nagkakaroon ng bentahan sa mga stock nila, no? So, ayan yung mga key levels for VLL. So, ano yung nakikita natin na pwedeng gawin ng VLL in the short term? So, in the short term, definitely, kailangan niyang tumaas ulit, no? Above the R1 sa resistance at pumasok man lang siya at least dito sa channel niya ulit na nagawa before para at least mag-consolidate man lang siya above the lows, no? Kasi sa pinapakita niyang volume ngayon tapos downward move, posible talaga na abutin niya yung S2. And pag magkakaroon to ng onting buying lang, so ang mangyayari magko-consolidate lang siya, no, between S1 to R1. Pero that's not enough to prevent prices from falling kasi eventually mauubos, no, yung mga sumasalo dito pag nagkaroon ulit ng negative sentiment. Magka-cut lang din yung mga sumalo dyan. That's why it's important na mag-go above man lang siya sa current resistance levels niya so that when a bad sentiment happens, at least, no, pwede siyang bumalik lang din ulit dito sa levels na to. Kasi kung andito lang siya sa prices na yan, tapos nagkaroon pa ng bad sentiment, walang pipigil sa price, no, para bumaba. So, definitely not looking good for VLL. Short term, medium term, long-term downtrend. So again, kung meron kayong mga stocks na gustong mapag-usapan at hindi na-mention sa video na to, you can just comment down below and i-review ko yan sa susunod na stock chart analysis videos. Also, you can click sa right side ng screen to view mga previous stock chart analysis videos or you can click yung link towards the left. So, you can be a part of the membership group ng channel na to. So, you can have exclusive access sa video sa 24K to 1M na portfolio and my 24K to 1M watch list kung ano yung mga stocks na minomonitor ko na bilhin para sa 24K to 1M portfolio. So, ayun lang and thank you for watching this video.